Noong weekend, nabigla ang Chinese online community, sa biglaang pagkamatay ng sikat na gamer at streamer na si Fat Cat. Siya ay 21 years old, isang public figure at professional gamer, kumikita ng 25 yuan kada board game. Hanggang sa may nakilala siya online at nagpatibok ng kanyang puso, siya si Tanjo may edad na 27 taong gulang. Matapos makipag-ugnayan ng ilang sandali, pumayag itong maging girlfriend niya online. Sa 2 taon nilang relationship paminsan-minsan lang sila nagkikita nito. Every time na kumikita si Fat Cat, halos binibigay niya lahat sa girlfriend niya. Ang kanyang income mula sa paglalaro mga $72,800. Nagbukas din siya ng flower shop upang matulungan at guminhawa ang buhay ng kanyang kasintahan. Tinitipid na din ni Fat Cat ang kanyang sarili upang mas malaki ang maipadala niyang pera sa kanyang girlfriend, kaya imbes na kumain siya ng masarap at bilihin ang mga pangangailangan niya, mas pinili niyang magtipid at kumain na lang sa mga mumurahing restaurant. Kaya naman noong mga panahon na iyon halos hindi na nagpapahinga si Fat Cat maglaro upang may maipadala siyang pera sa kanyang kasintahan. 2 beses lang silang nagkita, minsan nanood ng sine. Sinabihan siya ng girlfriend niya na ayaw niyang magkaroon ng cross-province relationship. Kaya lumipat siya sa Chongqing upang mapalapit sa kanyang girlfriend, dahil nangako itong makikipagkita sa kanya. Pero di nagtagal iniwan siya nito ng 5 buwan, hanggang sa nakipaghiwalay na ito sa kanya. Dito na din nalaman ni Fat Cat na may ibang lalaki pala ang kanyang kasintahan, at tila ba ginagamit lang siya nito. Pero sa kabila ng panluloko sa kanya ng kanyang kasintahan, nagmakaawa si Fat Cat na wag siya iwan nito, handa niya umano ito tanggapin at ibigay ang lahat. Ganon kamahal ni Fat Cat ang kanyang kasintahan, handa niyang ibigay ang lahat para sa babae na kanyang minamahal. Pero sa kabila ng pagmamakaawa ni Fat Cat, sa kanyang girlfriend iniwan pa din siya nito at sumama sa ibang lalaki, at dahil dito sobrang nasaktan si Fat Cat. Hindi na kayanan ni Fat Cat ang sakit ng nararamdaman niya mula sa babaeng minahal niya ng lubusan at ibinigay niya ang lahat. Nang dahil dito mas pinili ni Fat Cat wakasan ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa Chongqing Yangtze River. Bago tumalon si Fat Cat sa tulay, nag-transfer pa siya ng pera sa kanyang kasintahan na $9,500. Bumili din siya ng bulaklak na 760 piraso, nakatumbas ng 760 araw ng kanilang pagkakilala ng kanyang girlfriend. Hiniling niya sa kanyang kasintahan na bilhan siya ng McDonald's, ngunit sinabi ng kasintahan, maglaro ka at kumita ng iyong sariling pera. Bago winikasan ni Fat Cat ang kanyang buhay, sinabi nito gusto niyang kumain ng maraming McDonald's. Tumalon siya sa tulay sa Chongqing Yangtze River noong Abril, gayunpaman, mas nakakagulat kaysa sa pagkamatay ni Fat Cat ang humantong dito. Ang kapatid na babae ni Fat Cat ay nagbahagi ng higit pang mga detalye tungkol sa kanyang kapatid at ang relasyon nito kay Tanzo, na sinasabing ang kasintahan ay isang gold digger, na sinadyang gamitin si Fat Cat para sa pera, habang emosyonal na umaabuso sa kanya. Kinastigo pa niya si Tanzo sa pangunguna sa kanyang kapatid, na nagpapahiwatig na ang babae ay hindi kailanman nagkaroon ng damdamin para sa yumaong gamer. Kasunod ng post ng kapatid na babae, maraming netizens ang nagalit sa social media ni Tanzo, na kinundena siya sa kanyang pagtrato sa Fat Cat na nagdulot sa kanya ng kamatayan. Ang 27 taong gulang na si Tanjo ay kinuna ng apology video, ngunit pinuna siya ng mga netizens dahil sa pagsusuot ng shorts at medyas na hanggang tuhod. Pagkatapos ay nirefilm niya ang video ng paghingi ng tawad na may mas katamtamang pananamit, ngunit ang mga netizens ay nananatiling nag-aalinlangan sa kanyang hindi pagsasabi ng totoo. Samantala, maraming mga taga roon ang bumisita sa tulay kung saan binawian ng buhay si Fat Cat.
Nag-alay din sila ng takeout na pagkain, inumin at maraming McDonald's doon bilang pagpupugay sa kagustuhang kumain ni Fat Cat. Ang isyong ito ay humantong sa mas maraming backlash mula sa mga netizens. Ipinaabot namin ang aming pakikiramay sa pamilya ni Fat Cat para sa kanyang pagkawala, naway magpahinga ng mapayapa ang yumaong gamer. Ikaw Kaal Story, ano ang masasabi mo patungkol dito? Tama lang ba ibigay ang lahat para sa iyong minamahal? Salamat sa panonood, mag-subscribe at huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page.